Madaling araw nun, lumabas siya ng deck ng hubot-hubad, sumisigaw ng salitang hindi namin maintindihan. At hindi ko inakalang si Bobby yon. Ako si Josh, OS noon sa barko. Marami na ako naranasan sa laot. Bagyo, aksidente, mga lalaking tahimik na nagpipigil ng iyak sa loob ng kabina. Pero may isang kwento na hindi ko kailanman nakalimutan. Kwento ito tungkol sa kasamahan naming assistant cook. Itawag na lang natin siyang Bobby. Hindi dahil may ginawa siyang masama, kundi dahil unti-unti siyang nawala sa sarili at walang kahit sinong nakapansin. Si Bo tahimik lang, mabait, masipag, walang bisyo. Yung tipong taong hindi mo iisipin na may dinadalang bigat. Magkaiba kami ng schedule, kaya bihira kami magkasalubong. Sa barko, normal lang yun. Busy ang lahat, pagod ang lahat. Walang oras na magtanong kung okay ka lang ba. Hanggang sa dumating ang isang madaling araw na hindi ko sana nakita. Kung mahilig ka rin sa mga dark tales, folklore at mga slow burn na storytelling, subscribe to Hiwaga at Esoterica. Stay tuned hanggang huli for this video para malaman mo yung unexpected ending. It was quite disturbing for me, so brace yourselves. 4:00 ng madaling araw. Kaka-out ko lang sa duty. Pagod na pagod ako. Yung tipong nanlalabo na ang mata at ang iniisip mo na lang ay yung kama mo. Pagpasok ko sa hallway, may nakasalubong ako. Si Bobby. May hawak siya ng tray ng itlog. Sabi ko, "Oh Bobby, ikaw pala yan. Saan ka nagpunta tol?" Tumango lang siya. Walang imik. Walang ngiti. Walang kahit anong reaksyon. At doon na ako napaisip kasi si Bobby laging bumabati noon. At bakit 4:00 ng umaga may dala siyang tray ng itlog? Pero hindi ko na to pinansin kasi pagod na talaga ako. Kung alam ko lang, 2 araw ang lumipas. Break time namin, kumakain kami sa mess hall. Nang may lumapit na isang crew member. Sabi niya, "Nabalitaan mo ba yung nangyari kay Bobby?" Ang sabi ko, "Bakit? Ano ba nangyari?" Tumawa siya ng pilit. May dala nga daw ng tray ng itlog. Tapos, binasag at ipinahid sa mga dingding ng barko. Parang hindi siya, no? Nanlaki ang mata ko kasi hindi ganun si Bobby. Pero hindi pa doon nagtapos. Idinugtong pa niya. Binuksan daw niya lahat ng gripo na madaanan niya. At galit na galit si Cap. Napaisip ako. Pero gaya ng dati sa barko, kwento-kwento lang yun. May trabaho, may duty, may oras. May pamilyang kailangan pakainin. Walang huminto para tanungin, ano na kaya yung pinagdadaanan niya? Hanggang sa may nangyari ang hindi na pwedeng baliwalain. Isang araw, lumabas daw si Bobby sa deck. Hubad, walang saplot, nakatitig sa kawalan. Ruta namin noon papuntang Brazil. Nilapitan siya ng third mate at ng chief mate. Maingat, maamo ang mga boses. Pero bigla raw niyang ibinulong sa isa sa kanila. Tingnan mo, umahaba ang mga braso at kamay ko. Nang subukan siyang hawakan ng mga ito, bigla siyang nagpumiglas. Sumigaw. Nagwala. Mga salitang hindi maintindihan, parang Espanyol. O Latin ba yun? Nagtawag sila ng iba. 5 tao ang pumigil sa isang tao. Bakit sobrang lakas? Wala na silang choice. Dinala siya sa kabina, ginapos sa upuan. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil baka makapanakit siya ng iba o mas malala ng sarili niya. 3 beses sa isang araw, dinadalhan siya ng pagkain. 3 araw, umalma rin siya. Tinanggal ang mga tali, pero hindi na bumalik ang dati. Tahimik na lang si Bobby.
Tila wala nang laman ng tingin. Tungatango pero walang sagot. Nakatitig sa pader na parang may nakikita siya na hindi naman nakikita. Nagdesisyon ang kapitan. Pauwi na lang siya mag-isa. At doon, nawala si Bobby sa buhay namin. Akala namin, tapos na. Pero may isang detalye na hindi ko pa nasasabi. Pinalinis ng kapitan ang kabina ni Bobby. Sobrang dumi. Parang matagal nang hindi tao nakatira doon. Nang itinaubang mattress, may nakita ang isang crew member. Isang maliit na libro. At ang pamagat nito, parang Espanyol. Liber Precum Latinarum. Binuklat niya. Hindi niya maintindihan. Kaya ipinakita na lang niya sa kapitan. Aklat pala ng mga Latin na dasal. Isang saglit na katahimikan. Sabi ng kapitan, itapon nyo, mas maganda kung sunugin nyo. Pagbalik namin sa Pilipinas, nalaman namin. Ang kapatid ni Bobby seaman din, nagsampa ng kaso. Bakit daw pinauwi ng mag-isa ang taong wala sa sariling katinuan? Pero tulad ng maraming malalaking kumpanya, napatahimik ang lahat. Matapos nun, wala na kaming balita kung anong nangyari kay Bobby at kung nasaan man siya. Hanggang ngayon, may mga tanong pa rin sa isipan ko. Mental illness ba ito? O may binuksan siyang hindi na niya dapat binasa? At ang mas mahalaga, ilang Bobby pa ang hindi natin napapansin dahil masyado tayong abala. Minsan, ang pinaka nakakatakot ay hindi ang multo, kundi ang katahimikan ng mga taong unti-unting nawawala. As always, don't forget to like, subscribe, and share. Malaking tulong yun para sa akin. And pagpasensyahan nyo na yung boses ko ngayon para lang, ko lang, galing sa lupa. So, tinamaan kasi ako ng super flu. Pero magpo-post pa rin ako this Saturday for our next video. So as always, manatili sa liwanag. Bye for now.